We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mga kaanak ng dalawang OFW na nasawi sa kaguluhan sa Israel, naghihinagpis at nananawagan ng tulong sa gobyerno. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masakit, hindi ko matanggap. Kahit na sino magulang, hindi niya matatanggap na mawawalan siya ng anak. Kahit na marami akong anak, gusto ko kapiling ko sila lahat. Walang sasapat daw na salita para ilarawan ang pangungulila ni Nanay Erlinda sa anak na si Angeline na nitong Oktubre sa Islang ay nakausap pa niya habang nangangamba sa gulo sa Israel. At noong Oktubre 9, kinumpirma ng kapatid nitong nasa Israel din ang kanyang pagpanaw. Ang boses ni Angeline di na kailanman maririnig ng mga mahal sa buhay matapos pagbabarili ng mga terorista sa bomb shelter ng tinutuluyan kasama ng kanyang amo. Sabi ni Jerusalem Deputy Mayor Fleur Hazan Nahum, hindi matatawaran ang pagkamakatao at katapatan ni Angeline na hindi umalis sa tabi ng kanyang pasyenteng Israeli kahit na may tsansa na siyang lumikas sa gitna ng mga karahasan. Hindi anya mailalarawan ang karangalang ginawa ni Angeline sa gitna ng kasamaan. Sa Tiyembre ng nakaraang taon lang nang bumalik sa Israel si Angeline, 1 linggo matapos siyang ikasal. Hiling ng pamilya, maiuwi agad ang labi niya mula sa Israel. Siyempre, ang gusto kong mangyari, maiuwi agad yung anak mo. Nakikipag-ugnayan na rin ang otoridad sa pamilya ni Angeline sa Binmali, Pangasinan. Nagluluksa rin ng kaanak sa sinapit ng isa pang OFW sa Israel na si Paul Vincent Castelvi, tubong City of San Fernando sa Pampanga si Castelvi. Sabi ko, hindi ko po matanggap na mawawala yung anak ko. Napakasakit po sa akin na mawala yung anak ko. Napakasakit po sa amin na biglang-bigla po. Dahil siya lang po ang tanging bumubuhay po sa amin. 5 taon ng OFW sa Israel si Paul at mula noon, hindi pa siya nakakauwi sa bansa. Kasama niya ang kanyang asawa na nakipagsapalaran sa Israel upang maitaguyod ang pamilya. Mismo ang asawa rin ni Paul ang nagkumpirma sa sinapit nito. Hiling ng pamilya na maiuwi na sa lalong madaling panahon ang mga labi ni Paul. Pinapakiusap ko po sa inyo na kung pwede sa lalong madaling panahon, maiuwi yung bangkay ng anak namin. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inuman ng dalawang lalaki sa Batangas City na uwi sa suntukan. Isa ang patay matapos tumama sa bakal ang ulo nito. Tutukan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Patay ang 56 anyos na lalaking si Emmanuel Bautista, tubong San Jose, Occidental Mindoro at kasalukuyang naninirahan sa Barangay 18, Batangas City matapos umanong pagsusuntukin ng katrabaho sa loob ng kanilang barracks sa nasabing barangay. Sa investigasyon, nagkainitan umano ang dalawa habang nag-iinuman. Natabig niya yung shot glass na kung saan ay iinumin itong suspect. Yan po ay ayon doon sa isang witness natin. At nung nasagi nga po yung baso, nagalit po ito. Nauwi po sa suntukan. Nagpambuno pa raw ang dalawa, ngunit naawat raw ng ilan pang mga kasamahan. Pero nang muling masuntok ng suspect ang biktima sa ulo, bigla na lamang itong tumumba at tumama sa isang bakal na bahagi ng motorsiklo at nawalan umano ng malay. Ayon sa pulisya, sumunod pa raw ang suspect sa ospital, ngunit nang makita raw na wala ng buhay ang biktima, ay bigla na lamang itong umalis at sumakay ng jeep. Patuloy pang pinaghahanap ngayon ang kinaroroonan ng suspect. Pinuntahan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang umano'y tinutuloy ang barracks ng mga suspect at biktima, ngunit walang tao sa lugar. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy report upang malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng biktima. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Base sa resulta ng autopsy, kinumpirma ng Cagayan de Oro City Police Office na may nakitang foul play ang medico legal sa bangkay ng 5 magkakamag-anak na biktima ng sunog sa Barangay Indahag noong October 10 ng gabi base sa resulta ng kanilang autopsy. Kaya nagsagawa na ang kapulisan ng profiling sa mga biktima. Napag-alaman na bago pa mangyari ang sunog, may nangyaring pagnanakaw sa lugar kung saan nakuha ang cellphone ng isa sa mga biktima. Ayon pa sa PNP, si Maggie Epanes na isa sa mga biktima ay nagpa-blotter sa Cogon Police Station noong Setyembre sa kasong physical abuse at banta sa kanyang buhay. Hindi na nagbigay ng iba pang impormasyon ang PNP sa naturang blotter report upang hindi makaapekto sa investigasyon ng kaso. Samantala, bumuo naman ang Task Force Sugpong Indahag ang Bureau of Fire Protection upang mas mapadali ang investigasyon sa nasabing insidente. Ipahigayon niya po na to ang background investigation nga diin siya naibalaan nga nagpa-record sa abutan sa police station to nga siya biktima sa pagdagmal no ang violation na 9262 o bawsi. So ug napoy hadla sa iyang kinabuhi mao po ni atong gitutukan gyud sa pagkakaron no nga mga anggulo. Samantala, mag-inang Japanese nationals na nanirahan sa kalsada sa Lapu-Lapu City, Cebu, ni-rescue ng LGU. Ang kabuang detalye sa report ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gabi nitong Miyerkules nang ilipat ang mag-inang Japanese sa harap ng isang bahay sa Lapu-Lapu City matapos manirahan sa kalsada sa mga nakaraang araw. Maliban sa pagkain at tubig, binigyan rin sila ng higaan at tarpaulin para magamit na panangga sa init at ulan. Na-check na rin ang kanilang kondisyon at pinainom na sila ng gamot. Pero mo na akong assessment nag-hallucination so most likely they have a mental health problem. Napag-alaman na Marso noong 2021 nang tumira sila sa isang hotel sa Barangay Alang-Alang, Mandaue City. Subalit bigla na lang sila umanong umalis sa nasabing hotel at nalaman na lang ng manager ang kanilang kondisyon sa post sa social media. Wala gyud na sila gipalayas although we noticed already nga strange na ang ilang behavior. Kahapon, binisita sila ng taga-Japanese consulate at pinagpaplanuhan na ngayon ang pagpadala sa kanila pabalik sa Japan. Ayon kay Jesly Delda, staff ng Japanese consulate, aasikasuhin muna ang papeles ng mag-ina. Sisiguraduhin rin ng Lapu-Lapu City LGU sa tulong ng Japanese consulate na pwede nang bumiyahe ang dalawa pabalik sa Japan. Inilipat na rin ang mag-ina sa isolation facility kahapon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pambubudol sa isang tindahan sa Lagonoy, Camarines Sur sa pool sa CCTV. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Magtatanong, pipili, magbabayad. Kung hindi magustuhan, papalitan o kaya hindi na lamang kukunin. Ang ganitong senaryo nangyayari sa kahit saang tindahan gaya ng nakuhanan ng CCTV na ito sa isang motor shop sa San Rafael sa bayan ng Lagonoy, Camarines Sur. Pero hindi inaasahan na makukuhanan din ng kamera ang pambubudol sa tindera ng isang nagpanggap na customer. Ang 500 pesos na ibinayad ng lalaki, ibinalik ng tindera. Makikitang ipinasok niya ito sa kanang bulsa, sabay labas naman ng 20 pesos mula sa kaliwang bulsa. Sabi niya po, bako, 20 na po ang tinao ko. Tapos dumaan na po ako nagtataka. Yako, 500 itong tinao ko. Pero nasa isip ko naman po na tigluloko na po ko na ano kaya po, kuntong nadara niya po ko sa hiling. Tagar may pagkaano kaya po siya. Maisog talaga po. Matapos ang insidente, agad namang nag-report ang may-ari ng tindahan sa Lagonoy Municipal Police Station. Ang sabi kang biktima, Bicol ang dialect niya. So, may posibilidad na taga Bicol. Pero kung taga-Igdi sa Lagonoy, bako siyang taga-Igdi kasi madali siyang mabibisto. May posibilidad na nag-Igdi lang siya para mambiktima. Inaalam pa sa ngayon ng kapulisan ang pagkakakilanlan ng sospek. Hiling naman ng kapulisan na agad na ipaalam sa kanila ang ganitong mga insidente para sa kaukulang aksyon.
Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang 44 anyos na lalaki matapos pagtatagain ng kanyang 54 anyos na kapatid sa Barangay Rafaela Barrera sa Sagay City, Negros Occidental. Sa investigasyon ng pulisya, lasing ang biktima nang pumunta ito sa bahay ng kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Kinompronta nito ang kapatid dahil sa panunukso sa kanyang anak. Dahil hindi mapigilan ang pagwawala ng biktima at sinira pa nito ang bintana, kumuha na ng itak ang sospek at ilang beses na pinagtataga ang kapatid. Nakakulong na ang sospek sa Sagay City Police Station. Patay din ang 31 anyos na si Dino Payas nang saksakin ito ng kanyang pinsan na si Reniel Pastrana, 21 anyos, sa Barangay Kinangyana, Bingawan, Iloilo. Ayon sa pulisya, magkasamang nag-inuman ang sospek at biktima. Tinukso raw ni Payas ang diferensya sa pagsasalita ni Pastrana dahil sa pagiging bingot o ngongo nito. Kaya lumabas at kumuha ng kutsilyo si Pastrana at sinaksak ang kanyang pinsan. Nagtamo ng 4 na saksak sa dibdib ang biktima. Isang kalsada sa isang barangay sa bayan ng Garchitorena, Camarines Sur, naging bonggang venue ng isang wedding reception. Bahagi ng kalsada pansamantalang isinara para sa nasabing okasyon. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Judging by the looks, na may pa-chandelier pang dekorasyon at eleganteng mga pailaw, saan kaya ang lugar na ito? Hotel? Function hall? O mamahaling events place? None of the above daw ayon sa newlywed couple na sina Annalyn at Neron Cepeda dahil ang kanilang wedding reception sa kalsada lamang sa labas ng bahay ng bride sa Barangay Pambuhan sa bayan ng Garchitorena, Camarines Sur. Bali, nagpaalam po kami si Kapitan, then kinaulay mi din po si mga nagpapasahero po na itong mga tricycle, then si mga tao po na iyaon po naman na maapektaran po kasi kasal. Kasi sabi po nila, okay man lang po kasi once in a lifetime man lang po si kasal. Pagbakan sa mga tao doon, siyempre, imbitado man sinda, kasal ni. Then, naalin nila, so, mismong design, duman mismo sa barangay mi is arog ka ito. Garcia Hotel, baka ganyan, grande. At ang taong nasa likod ng engrandeng disenyong ito, ang organizer na si Loremar, na inabot daw ng 3 araw ang pagdidisenyo. Nadidesign po kami banggina, kaya minsan, nasilan kami pag mga 5 to 8 kasi may nag-aarali pang sasakyan. Di kami nakaka-design masyado, tapos di kami nakakaano ng backdrop. Sa mismong araw ng kasal noong Oktubre 7, ipinakiusap sa barangay na pansamantalang isara ang nasa 20 metro na kahabaan ng kalsada para mailagay na ang backdrop at iba pang final touches sa venue na pinagbigyan naman ni Kapitan Danilo Alarte. Kaya naman, kasamang nakisaya sa newlyweds ang kanilang mga kapitbahay. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Sitwasyon ng 18 OFW mula Iloilo City at 153 mula Iloilo Province na nagtatrabaho sa Israel, mahigpit na minomonitor ng LGU. OWA Region 6 siniguro na hindi pababayaan ang mga OFW na naiipit sa giyera sa nasabing bansa. May detalye live si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. John? Cecil, bunsod na nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng bansang Israel at grupong Hamas. Activated ngayon ang mga OFW help desk ng mga local government units upang matiyak ang seguridad ng ating mga kababayan na patuloy na naiipit sa giyera sa Israel.
24/7 ang monitoring ng Iloilo City OFW Help Desk sa sitwasyon ng mga overseas Filipino workers bunsod ng giyera sa pagitan ng bansang Israel at grupong Hamas. Sa datos ng Iloilo City Public Service and Employment Office, nasa 18 na mga OFW na taga Iloilo City ang kanilang nakontak na. Karamihan sa kanila ay mga caregiver at nasa mabuti na daw na kalagayan ng mga ito. Ang conversations namon sa ila hambal nila is that mega-alarm lang siya time to time. Pagka-alarm dayon kapanago na sila sa bomb shelter. Pagka-alarm naman guwa naman sila. Another alarm kuno guwa na sila. So basically, how I understand it, may system na sila on how they are protected. Okay? Sila they have been working for really long time already there. So do kabalo na gid sila guro ko na nung sitwasyon. Sa 18 na mga OFW na nakontak ng Iloilo City PESO, 4 sa mga ito ay nasa areas of conflict o red zone habang ang iba naman ay nasa ligtas na lokasyon pero patuloy na pinapaalerto. Iniutos naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa mga punong barangay sa probinsya ng Iloilo ang profiling ng kanilang mga residente na nagtatrabaho sa Israel upang mas madali ang pagbibigay ng assistance at koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno. Sa datos ng Iloilo PESO, may 153 OFWs mula sa probinsya ng Iloilo ang nagtatrabaho sa Israel. Sa ngayon ay wala pa raw dumudulog sa Operation Bulig Ilonggo Migrants Desk mula nang ito'y na-reactivate bunsod ng giyera sa Israel. 3 araw naman matapos humingi ng tulong sa satellite office ng OWA sa Bacolod City, wala pa rin daw nakukuhang update ang pamilya ng OFW na si Loretta Alacre sa sitwasyon nito. Matatanda ang sinabi ng kasama ni Loretta na dumalo ito sa isang music festival sa Southern Israel at kabilang ang Negrense OFW na si Loretta sa mga kinuha ng armadong grupo. Ayon sa kapatid ni Loretta, humingi na rin sila ng tulong sa Department of Migrant Workers. Lahat na lang dito ang DMW na waka batik pusang balita na ara ang ako ni Antod kay nagka-stress ko hindi ko patulog 6 days na subong. May natanggap naman daw silang impormasyon na may nakakita kay Loretta sa isang ospital sa Israel pero hindi raw ito totoo. Tumutulong na rin ang Negros Occidental Provincial Government sa pamilya Alacre upang makontak ang kanilang kaanak sa pakikipag-ugnayan sa OWA. Ayon sa OWA Region 6, may 1,012 OFW sa Western Visayas ang na-record na nagbayad ng kanilang membership sa OWA upang magtrabaho sa Israel. Pero inaalam pa nila kung lahat ng ito ay active migrant workers. Siniguro naman ng OWA na makakatanggap ng tulong ang mga OFW na nais pumalik sa bansa. Samantala, Cecil, ayon naman sa Iloilo City PESO, sa kabila ng mga nangyayari ngayon sa Israel ay mas pipiliin pa rin daw na karamihan sa mga OFWs na nakontak nila na manatili na lang muna doon dahil nga sa kanilang mga trabaho. Bukas naman ang LGU na tulungan sila kapag sumama nga sila sa repatriation. Samantala, patuloy din ang ating koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno upang makapagbigay na ng update hinggil sa kalagayan ngayon ng isang Negrenseng OFW na up to this moment hindi pa rin kontak ng kaniyang pamilya. Cecil. Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Diniluhan ni President Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng world-class controlled climate poultry farm sa bayan ng Hagonoy, Davao del Sur. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga pasilidad sa loob ng world-class controlled climate ng isang poultry farm sa bayan ng Hagonoy, Davao del Sur. Ang naturang farm ang una sa 15 poultry mega plants na itatayo ng isang pribadong kumpanya sa susunod na 10 taon sa buong bansa. Ang complex ay may 28 farmhouses na kayang makapag-produce ng 80 million chicken o 200 million kilos live weight sa loob ng 1 taon na sapat daw upang maabot ang demand ng mga consumers sa buong Mindanao. Kapag naging fully operational na ito sa susunod na taon, ang Hagonoy na ang pinakamalaking producer ng manok sa buong bansa. Maliban sa masisiguro nito ang food security ng bawat Pilipino, makapagbibigay din ito ng mahigit 1,000 trabaho sa mga Davaoenyo at may micro-enterprise programs din na bubuksan sa mga magsasaka, kanilang mga pamilya at mga kalapit na komunidad. Sinabi naman ni Pangulong Marcos na masusolusyonan ng naturang poultry farm ang tumataas na demand ng poultry products sa rehiyon at sa buong Mindanao. We can no longer depend on the informal production of food in the way that we have depended on for very, very long time. We have pushed very, very hard to make sure that in the Philippines by itself,
we are able to feed our people. Siniguro naman na hindi nito maapektuhan ang backyard racing dahil iba ang market nito. Kaya magiging balanse raw ang pag-unlad dahil gagawing partners ang lokal na komunidad. Tututukan daw ng Administrasyong Marcos na pag-aanin ang nararanasang epekto ng mga sakit na tumatama sa sektor ng agrikultura, partikular na ang avian influenza. Meron na palang bakuna ang avian influenza. So mag-a-acquire na tayo ng avian influenza vaccine. Samantala, hinimok naman ng Pangulo ang naturang kumpanya na magbuhos ng investment sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Siniguro din ng Pangulo sa private sector at mga taga Mindanao ang pagpapatupad ng malalaking proyekto. Kabilang na dito ang pagtugon sa banta ng Panama disease sa sagingan, pagtulong sa mga magsasaka sa dagdag na farm inputs, makinarya at irigasyon. Kaisa rin daw ang pamahalaan sa panawagang pangalagaan ang Mount Apo at ang pagpapatupad ng Mindanao Railway Project. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Orgil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinasara ang isang pagawaan ng lumpia wrapper sa Baguio City dahil sa issue ng sanitasyon. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Ipinasara ng lokal na pamahalaan ng isang lumpia factory sa bahagi ng Hilltop Market sa Baguio City dahil sa kawalan ng business permit at issue sa sanitation. Una rito, nagsagawa ng inspeksyon ng Environmental Health and Sanitation Division ng CHO sa lugar. Dito na-discover ang iba't ibang paglabag. That is a joint operation again with our licensing kami and our Public Order and Safety Division. Ipinahinto rin ang operasyon ng isang pagawaan ng taho sa syudad dahil din sa issue ng sanitasyon. Anumang oras ay pwede namang magpatuloy ang operasyon kung tatalima sa mga umiiral na sanitation code. Ganun din sa pagkakaroon ng business permit. Alam naman natin seryoso po yung ating LGU sa pagpapatupad nitong mga requirements na ito to make sure that you are compliant with all the requirements at isipin din po natin yung kalagayan at kapakanan ng ating mga consumers. Patuloy ang pag-issue ng lokal na pamahalaan ng notice to comply sa mga negosyanteng nakitaan ng iba't ibang paglabag sa kanilang inspeksyon. Sa oras hindi tumalima, sunod ang pagpapasara sa kanilang mga negosyo. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang lungsod ng Calaca sa Batangas sa Occidental Mindoro kaninang 8:24 ng umaga. Sa Batangas City, agad pinalabas ang mga empleyado sa City Hall dahil sa paglindol, maging ang ilang establishmento sa lugar. Sa report na inilabas ng PHIVOLCS, tectonic ang pinagmulan ng lindol na may lalim na 14 na kilometro. Naitala ang instrumental intensity 5 sa Lemery, Batangas. Naitala rin ang intensity 4 sa Ibahay, Aklan, mga bayan ng Cuenca, Bawan, Santa Teresita, San Luis sa Batangas. Naramdaman din ang lindol sa Tagaytay City at Muntinlupa City. Ramdam din ang instrumental intensity 3 sa Culasi, Antique, Laurel, Dolores, Quezon at maging sa Donsol, Sorsogon. Ayon sa ahensya, walang naitalang danyo sa mga nabanggit na lugar. Nagpapatuloy ang monitoring at assessment ng mga local disaster risk reduction management team sa mga lugar sa naramdaman na lindol. Pinayuhan din ang publiko na manatiling alerto anumang oras. Sinunog ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang illegal drugs na nagkakahalaga ng 330 million pesos. Ang mga droga ay nakumpiska sa iba't ibang drug operations ng PNP at PIDEA na isinagawa sa Cebu. Bago sunugin sa isang thermal machine, kumuha muna ng samples ng mga ebidensya para maggamit sa pagpapatuloy na paglilitis sa korte. Kasama sa mga sinunog ang 47 kilos ng shabu, 2 kilong marijuana, 5 kilong cocaine at expired na mga gamot. May tinatayang 100 kilos pa na illegal drugs na nasa kustodiya ng PNP Forensics na nakatakdang i-dispose. Layunin sa pagsusunog ang maiwasang ang aligasyon na nire-recycle ang mga nakukumpiskang droga.
Literal na nagliwanag ang lansangan ng Zamboanga City dahil sa isinagawang Parade of Lights. Samantala, buhay na buhay din ang syudad sa idinaos na street dance competition na bahagi ng selebrasyon ng Zamboanga Hermosa Festival 2023. Makipiesta tayo sa report ni Krisa Dapita ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Napuno ng kasiyahan ang lansangan ng Zamboanga City sa pagdaraos ng street dance competition na bahagi ng mga aktibidad ng Zamboanga Hermosa Festival 2023 noong Miyerkules. Sinimulan ang nasabing aktibidad ng mga nakakaindak na sayaw at musika sa parada. Viva Hermosa! Hermosa Festival! Mucho valores sa Pina Zamboanga! Maya-maya ay humataw na ang mga kalahok sa street dance competition. Nilahukan ito ng 7 contingents kung saan 3 sa mga ito ang nasa open category at 4 naman sa Hermosa o Zamboanga-based category. Sinaksihan ito ng libo-libong Zamboangueño at turista sa lansangan, partikular na sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex o Grandstand kung saan ginanap ang Grand Showdown. Wala mi gamahay kay nindot kayo og very colorful ang ilahang mga pasundayag diri sa Zamboanga City. Samantala, napuno naman ng liwanag ang syudad dahil sa Parade of Lights na nilahukan ng 17 private group organizations at paaralan. May mga float na ibinida ang ilang moske sa syudad. May disenyong eroplano at bangka. Ibinida rin sa float parade ang Fortaleza o ang Fort Pilar Shrine. Ipinamalas ng Zamboanga Hermosa Festival ang makulay na kultura at tradisyon ng Zamboanga City bilang pagpapatunay na isa itong selebrasyon de colores. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Krisa Dapitan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 73 araw na lang at Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.